God is good? All the time. All the time. God is good. Pwede po mag-kiss. Okay, ako na lang. Ay, sorry. Ito yung na yung nalalaman ko sa pagpupuli sa Panginoon. Bigay na bigay, sobra. Diba? So, alam niyo po, pag nandito tayo sa Panginoon, dapat todo bigay. Amen po kayo? Pati yung pagkanta natin. Diba ba? Kasi po, ang pag-uusapan po talaga natin, kaya bawa sa Panginoon sa akin. Isa lang po ang question ko sa inyo. Bakit kayo nagbibigay sa akin? Ano ang dahilan kung bakit kayo nagbibigay? Ito ba para mapapulihan kayo? O para mapapulihan na ang Panginoon na pinagpapala kayo? Diba? Purihan ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng blessing every day. Diba? Amen ba yun? Sige po tayo lahat at nanalangin tayo. Yes, Lord. We give glory to your name, Panginoon. We praise you, O God, at this moment, O God. Thank you sa presensya mo na nananahan sa puso ng bawat isa, Panginoon. And thank you, Lord God, na lagi kang nandyan, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng kalakasan. And Lord, ikaw nga po ang mamuna sa ibabahagi kong salita mo, God, na magrema ito sa aming mga puso, Panginoon. Maging ako, God, and Lord, na mas maging in tune pa kami, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Mas ibigay namin yung best para sa iyo, Panginoon, dahil best yung binibigay mo sa amin, O God. And Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my rock and my redeemer. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. So, yun. So, i-declare nga po natin ito. Naniniwala po ba kayo that you are destined for greatness? Amen. Sa hindi po nakakaalam, ito po yung pangalan ng church natin. Hindi po ba? Nakadestinasyon tayo para sa greatness, kadakilaan ng ating Panginoon. Sige, sabay-sabay na po natin i-declare yan. Yung pinakamalakas na. I am destined for greatness. Amen? Amen. Amen. So, alam niyo po, tayo po talaga ay kumbaga, ang destiny po talaga natin ay yung greatness ng ating Panginoon. Kaya nga, alam niyo po, dati Bible study name lang po namin to sa grupo. Hindi ko po akalain na magiging church name siya. Alam niyo po, yung plano ni Lord, hindi po talaga natin inaasahan. Unexpected po yung mga pangyayari. Pero sabi natin, sa ating sarili, unexpected. Ako unexpected. Pero, plano yun ni Lord eh. Diba? God orchestrated everything. Na yun pala, itong destined for greatness na Bible, sa group chat lang namin ito, sa Bible study. But then, now, church na po siya. Amen po ba yun? Amen. You are destined for greatness. Amen? Amen. Amen. So, palakpakan natin si Lord. Dapat po nagre-rema yan sa inyo. Alam niyo, pag-gising nyo rin, isama nyo rin yan. I am destined for greatness, Lord. I am destined for greatness. Kaya, Lord, baguhin mo pa yung puso ko para mas lalo pa akong makapag-serve sa'yo. Dapat ganun po araw-araw yung binabanggit natin sa ating Panginoon. Amen po ba yan? Amen. Amen. So, ang pag-aaralan po talaga natin is Colossians 3:23-24. Alam ko na karamihan po sa atin ay alam na natin itong verse na ito. Hindi po ba? Ang title po natin, Serve the Lord with a heart full of devotion. So, pag nagsaserve tayo kay Lord, buong puso po ba natin siyang pinagsisilbihan? Are you doing it for the Lord or are you doing it for yourself? Are you doing it for the people around you? O ano po ba talaga? Di po ba? Kasi po, marami pong nagsaserve sa church. Maraming yung nag-aalis dyan ng upuan. Maraming, yung maraming sige, namamaos na ako. Yun. So, marami pong kumakanta. Marami din pong nag-a-usher. May mga nag-a-usher, may mga nagtuturo. Pero, ang tanong, lahat ba yan ginagawa mo ng pusong may devotion sa ating Panginoon? Kasi po, iba po yung nagsiserve ka for the glory of God at iba rin po yung nagsiserve ka para lang sa sarili mo at para lang ikaw yung mapapurihan. Kasi po, makikita natin si Jesus Christ kung paano siya nag-serve para sa atin. Di po ba? Pumunta po siya dito para hindi not to be served, but to serve. Amen po ba yun? Amen.
So, serve the Lord with a heart full of devotion. Alam niyo po yung kanina, sila sis Che at saka si Brother Dobbs, yung pagbibigay lang po nila ng ng tinapay at ng juice. Alam niyo po yan, serving the Lord na po yan. Di po ba? Kasi ginagawa natin for the glory of God. Di ba? Amen po ba yun? Unti-unti, gagamitin tayo lahat ng ating Panginoon. Amen. Yan, sa Colossians 3:23 to 24, basahin nga po natin. And whatever you do it heartily, as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Amen po ba yan? Amen. So, yan po, ano po natin yan, i-dissect po natin yan kung ano ang ibig sabihin yan. Alam niyo po, ang salita ni Lord, word by word, mayroon po siyang sinasabi sa atin. Yan po sa una, sabi niya, and whatever you do. So, kahit ano ang ginagawa mo, ano man yung ginagawa mo for the Lord, nasa trabaho ka man, di ba? Kasi mayroon sa atin, nagtatrabaho minsan, okay na to. Kasi basta, ang importante, pinamasahod ako. Binibigay ba natin yung lahat natin kahit sa pagtatrabaho natin sa factory or sa ating mga amo? Alam niyo po, kahit po doon, ang pinagsisilbihan pa rin po natin ay ang ating Panginoon. Di po ba? Hindi lang po dito sa church, hindi lang po sa Bible studies, kundi mas lalo higit kapag nasa labas po tayo, paano natin pinagsisilbihan ng Panginoon. Di ba may mga time na kahit ako noon, guilty rin ako dyan, pag wala si amo, magsiselfone ka, di ba? Pero may nakakakita ba sa'yo na niloloko mo amo mo? Mayroon, di ba? Mayroon, di ba, ang ating Panginoon, nakikita niya. Kapag nilalaro mo lang yung trabaho mo, di ba? Nakikita yun ni Lord eh. So, serving pa rin yun kay Lord, di ba? So, dapat po, kahit yung mga masters natin, yung mga amo natin, pinagsisilbihan natin ng tama. Kasi po, kung ano ang ginawa mo sa amo mo o sa kapwa mo, ginawa mo rin sa ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. Humina na. Amen. Yan. Tignan natin. Ang theme po natin, serving the Lord means serving with sincerity, humility, and hope. Yan. Ang unang point natin, serve with sincerity, wholeheartedly. Binibigay po ba natin? Sincere po ba tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon? Or dahil sinabi lang ni ganito? Or dahil pinutusan ka lang kaya mo ginagawa? Dapat po sincere tayo. Sincero tayo sa ginagawa natin. For the Lord, ibinibigay natin yung all natin. Hindi pwedeng, ay, okay na yan, ganon. Hindi po pwedeng ganon eh. Halimbawa, ikaw yung tatayo dito. Ikaw yung naatasan na mag-preside or ikaw yung worship leader. Dapat, di ba, pag hahandaan natin yun ng buong puso. Amen po ba yun? Amen. Hindi po, okay lang kasi nandyan naman si ganito, okay lang dahil tulong-tulong naman, tama din yun. Pero, kapag ikaw po yung leader, mas higit sa lahat, ikaw po, yung binibigay mo talaga wholeheartedly, yung gagawin mo, di ba? Yung pagpupuri mo sa Panginoon, yung pagtayo mo dito. Di po ba? Kahit po yung mga backups, yung mga asheret po natin, dapat po ibigay natin with sincere heart, wholeheartedly, yung ginagawa po natin. It's for the Lord. Di po ba? Kaya nga lagi ko rin pinapaalalahanan yung anak ko, kapag nag-aano siya, yung may sinasabi siya sa akin, May, do it for the Lord. Do it for the Lord. Huwag para sa akin, huwag para sa papa mo, huwag para sa sarili mo, but do it for the Lord. Dapat yun po yung ipaalala nyo sa sarili nyo. Lord, I will do this because of you, Panginoon. Dahil napakabuti mo, sabi na ni Ate Pastora, napaka-faithful ng Panginoon para sa atin. Amen po ba yun? Faithful po si Lord eh. Talaga pong gabi yung katapatan niya sa atin. Pero tayo minsan, may mga time na tinatamad tayo, pati paggising sa umaga, pati pag-pray, hindi tayo makapag-pray minsan, di po ba? Sino po guilty? Ako din po guilty. Amen ba yun? Hindi amen. Di ba? Kasi guilty tayo. Pero, bigay po natin. Sabi po dyan sa Colossians 3:23, do it heartily, with a heart full of devotion. Hindi po kinyang-kinyang lang yung ibibigay natin kay Lord. Hindi po leftovers. Hindi po tingi-tingi ang ibibigay natin kay Lord. Kasi si Lord, ang binibigay niya sa atin, yung the best. Amen po ba yun? Pag-isip pa lang po natin sa umaga,
we thank the Lord kasi may good health po tayo. Amen po ba yun? Amen. Di ba yung isa pong kapatiran natin, namatay siya, hindi nga po natin alam kung anong reason ng pagkamatay niya, di po ba? Hindi po natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. But then, we have the assurance kapag po nakafocus tayo kay Lord. Amen ba yun? Amen. Nakafocus po ba kayo sa Panginoon? Amen. Lagi po ba kayo nagbibigay ng time para sa Kanya? Amen. Oh, amen yan ha. Do it heartily. Yan, wholehearted service means giving your best, not leftovers. Tama po? Dapat po, binibigay natin yung best para sa Panginoon. Bakit? Best ang binibigay niya sa atin. Yung mga pagpapala, araw-araw na binibigay natin, best po yun eh. Pero bakit tayo minsan, hindi natin maibigay yung best sa Panginoon? Parang, okay na yan. Paano naman eh? Di ba? May kasama naman eh. Yung mga ganun, hindi po. Whole heart po yung bigay natin kay Lord. Huwag po yung tingi-tingi, huwag po leftovers ang binibigay. Sige, kapag may time ako, pupunta ako. Yung mga ganun, di ba? May mga ganun din po ba kayo? Kasi kami po, ako din po nung nag-uumpisa ako, meron akong, saka na lang, pagka may time ako. Di ba, kapag sa gawain ni Lord, minsan hindi natin naibibigay talaga yung whole heart natin. Pero si Lord, whole heart ang binibigay niya sa atin. Yung pagkamatay niya lang po sa krus ng Kalbaryo, binigay po niya ang buong katawan niya, buong buhay niya, para lang po matubos tayo sa ating mga kasalanan. Di po ba? Amen. Kaya po kapag ka na-discourage ka, hindi po dapat yun ang maging dahilan para hindi ka magpatuloy. Dapat po yun yung maging challenge sa'yo na mas magpatuloy pa, na mas gawin pa kung ano yung tama, di ba? Na mas gawin mo pa kung ano yung para sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Amen. Yan. So, wag na po natin ibigay yung tingi-tingi sa ating Panginoon. Whole heart. Amen po ba yun? Amen. So, dito po, ito po si Mary of Bethany. Kung paano niya pinagsilbihan, pinaglingkuran ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, basahin po natin. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. Alam niyo po, yan po ang isang pinakamahal na perfume. Alam niyo po yung presyo niyan, 1 taong sahod. Diba? So, sobrang mahal po yan. Pero ang ginawa ni Mary of Bethany, ipinahid niya sa paa ng ating Panginoong Jesus. Ipinahid niya at ang pinangpunas niya ay ang kanyang buhok. Di po ba, kung makikita mo po, nandun po talaga yung devotion ni Mary, na kahit na napaka-expensive. Alam niyo po, sabi ni Judas dyan, sabi niya, sinasayang mo lang yan, dapat ibinibenta mo yan para magkapera ka. Sabi ni Judas dyan, pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, hayaan mo siya, she is doing the right thing. Dahil pinaglilingkuran niya ako ng buong puso niya. Ganun po ba tayo magbigay sa ating Panginoon? Na kahit na yung pinaka-expensive na perfume, kaya ba nating ibigay kay Lord? Ganito po, di ba? Parang sa mga anak natin, di ba? Tinuturuan po natin sila na pagkagising nila, tupiin mo yung yung kumot mo. Pero di ba minsan hindi nila ginagawa, tapos pag ginagawa nila, nagmamaktol sila. Ano po yun? Buong puso po ba yung ginagawa nila? Or dahil lang sumusunod sila sa'yo? Di ba ganun po yung yung senaryo noon. Pero kapag alam nung anak mo na, kasi inaalagaan ako ng nanay ko, sobra yung pagmamahal niya sa akin, kaya gagawin ko to para hindi siya mahirapan. Dapat po ganun yung mindset natin. Amen ba yun? Amen. Amen. Others criticize her for wasting the oil. Oil po yun na pabango. At sobrang bango po nun. But Jesus honored her act of pure devotion. Alam niyo po yung pagtayo natin dito, ino-honor po yan ng Panginoon. Kahit yung pagbabangkang mo, kahit yung pagpapiano mo, pagda-drums mo, doon pala ang drums, yung ito, di ba? Lahat po yan, ino-honor ng Panginoon. Yung pagpunta niyo lang palang po dito, you are honoring the Lord. Amen po ba yun? Amen. Yung nandito kayo, yung presensya nyo na nandito, you are honoring the Lord. And God honors that. Diba? Ino-honor po yan ng Panginoon. Natutuwa po siya kapag nandito tayong lahat na nagpupuri sa Kanya. Kasi iba pa rin po talaga yung sama-sama tayong nagpupuri sa Panginoon.
kaysa yung yung ikaw lang. Pero maganda yung ikaw lang din kasi mas nakikilala mo ang ating Panginoon at mas lalong nadidip yung relationship mo sa Kanya. Amen ba yun? Kaya nga po, do not waste your time sa mga walang kwentang bagay. Magpuri po tayo, mag-serve tayo with a heart full of devotion para sa ating Panginoon. Amen ba yun? Amen. So next, application po natin, serve with passion, not passivity. Yung bang parang wala kang gana, yung passivity, walang gana na pagsaserve kay Lord. Hindi po. Dapat, andun po lagi yung on fire ka sa pagsaserve kay Lord. Kasi kung alam mo po yung ginawa ni Kristo para sa'yo sa krus ng Kalbaryo, kung yun lagi yung minimeditate mo, alam niyo po, lagi po kayong magiging on fire sa pagsaserve sa ating Panginoon. Give God your best. Amen? Amen. So next time po na pagtayo natin dito, be ready. Diba? Give God your best. Kasi si Lord, best ang binibigay niya sa atin. Amen ba yun? Yung good health, yung pag-iingat niya sa pamilya mo, sa anak mo na nasa Pilipinas, yung pag-provide niya, lahat best po yan. Lahat po yan, hindi natin kayang ibigay kung wala yung kalakasan, kung wala yung sa atin ng Panginoon, yung pagbibigay niya sa atin ng good health. Hindi po tayo makakapagtrabaho. Health is wealth, tama? Kapag nawala yung wealth, mawawala din yung, pag nawala yung health, mawawala din yung wealth. Di ba? Kasi gagastos ka eh. Diba? So, bigay natin what is best for the Lord. Amen po ba yun? Amen. Diba? And sabi, your service becomes worship when it flows from a devoted heart. So, alam niyo po, kapag nagpupuri kayo sa Panginoon, kapag ginagawa niyo everything for the Lord, alam niyo po, anong sabi diyan? Nagiging pagsamba siya sa Panginoon. Amen? Kahit po yung pagtayo natin, kahit hindi ka pa man nagsasalita, that is worship for the Lord na. Amen po ba yun? Yung pagtayo, yung pagbibigay natin ng mga tinapay dyan, yung pag-aalis natin dito, paglilinis, pagluluto, lahat po yan, ino-honor ng ating Panginoon. At siya po ang rewarder natin. Amen? Amen. Amen. Ito, reflection question. Ito, ask niyo po yung sarili niyo ngayon. Lakasan niyo po yung pagbasa. Am I serving God wholeheartedly or half-heartedly? So kayo lang po makakasagot niyan kung ano yung paano niyo binibigay yung pagse-serve niyo sa Panginoon, di ba? So yan po yung reflection question natin. Kayo lang po makakasagot niyan. Hindi ko po kayo masasagot sa Panginoon, but then kayo po alam niyo kung ano. Kung half-heart ba or sincere yung pagsasabi sa ating Panginoon. Amen? Or whole heart ba? Next, number 2. Serve with humility. Diba? As to the Lord, not to men. Ito nga po, kaya sinasabi ko sa inyo na dapat ang focus mo, na kaya mo ginagawa yan, is for the Lord. Amen po ba yun? Humility. Sino po grabe ang humility niya sa book sa Bible? Except for Moses, kasi siya yung pinaka-humble person sa Old Testament. And sa atin po, sino? Ang ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Yan, sa Colossians 23:23, nakasulat pa rin po, di ba? Sabi niya, and whatever you do it heartily. Yung una kanina. Pangalawa, as to the Lord and not to men. Di ba? Yung pagpupuri, yung paggawa po natin ng mga bagay na nakakapag-serve tayo kay Lord, hindi po natin dapat yung ginagawa sa mga taong nakapaligid sa atin or para mapapurihan tayo. Ginagawa po dapat natin yan for the Lord. Amen? Amen. Humihina. Amen. True service is not about recognition, but about glorifying God. Halimbawa, pinatayo kita dito, tapos hindi kita napasamalamatan or hindi kita na-appreciate, magpapatuloy ka pa ba? Amen, di mo ba? Dapat magpatuloy pa din. Di ba? Na kahit hindi ka na-appreciate, na kahit hindi ka na, kumbaga hindi ka na pasalamatan, magpatuloy ka pa rin. Bakit? Sino ang gino-glorify mo? Si Lord, di ba? So kahit po hindi ko kayo mapasalamatan, dahil minsan syempre hindi ko kayo na-acknowledge everyone, alam niyo po, mas lalo po tayo magpatuloy. Kasi hindi po ako yung makakapagbigay sa inyo ng reward. It's the Lord. Amen? Amen. So you are glorifying God. Hindi po dahil sa recognition ng mga
tao. Hindi po dahil gusto mo nang ma-recognize ka. Di ba? Hindi po yung gusto mong mapapurihan ka, kundi dahil gusto mong papurihan ang ating Panginoon. Amen ba yan? Amen. Yan, sa Philippians 2:5, ito makikita po natin kung gaano ka-humble ang ating Panginoong Jesus. Sabi po dyan, in your relationships with one another, have the same mindset as Jesus Christ. Kaya nga po sinasabi ko, you have the mind of Christ. Amen pa ba yun? Amen. Kasi you have the mind of Christ because you are in Christ. Amen? Amen. Sino po ang walang Kristo dito? Lumabas. Di ba? Pero alam niyo po, sabi dyan, in your relationships with one another, have the same mindset. Parehong pag-iisip. As Christ Jesus, pareho ng pag-iisip ng ating Panginoong Jesus. Tama ba? Amen. Amen, di ba? The same mindset as Christ Jesus. Dapat po ganun yung pag-iisip natin sa pagsaserve natin sa ating Panginoon. Kasi sabi po dun sa 1 John 4:17, as He is, so are we in this world. Ibig sabihin, kung ano ang ating Panginoong Jesus, ganun din po tayo. Bakit? Because we have His righteousness. Di po ba? Amen. We became righteous because of our Lord Jesus. And because we are in Christ, we have the mind of Christ. Amen? Amen. Amen. Yan, Philippians 2:6, who being in very nature God. Si Jesus po ba ay God? 100% God, 100% human ang ating Panginoong Jesus. Ano sabi diyan? Did not consider equality. Hindi po niya inano yung sarili niya na, ay anak ako ng Diyos, ay Diyos din ako, dapat pagsilbihan niyo ako. Hindi po ganun ang ating Panginoong Jesus. Sabi, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Para po sana magkaroon siya ng advantage na, ay anak ako ng Diyos, kaya pagsilbihan niyo ako, Diyos din ako. Hindi po na ganun ang ating Panginoong Jesus, kundi, sa next verse po sabi, rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a lakasan nga ba ninyo to? Servant. Di po ba? Naging servant po si Lord para sa ating lahat. Amen? Diba? To the point na napunta siya sa cross. Amen ba yun? Ganun po yung goodness, katapatan at pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Being made in human likeness. At alam niyo po, tayo po, we are destined. We are predestined po na maging kagaya niya. Di ba magkaroon po tayo ng Christ likeness. Magkaroon po tayo ng Christ character. Amen ba yun? Kaya po tumingin tayo lagi sa ating Panginoon. Kasi po, siya ang perfect example for humility. Amen ba yun? Do you have the mind of Christ? Amen. As He is, so are we in this world. Tandaan niyo po yan. Nakasulat po yan sa 1 John 4:17. Sa John 13:14, ano po sabi? Ito yung ginawa ni Kristo na talaga namang nagpakababa siya. Di ba? Nagpaka-servant po talaga siya. Sabi po diyan, now that I, your Lord, sabi pa niya, di ba? Sinabi pa niya na ako bilang Lord ninyo at teacher, sabi pa niya, di ba? Have washed your feet. Kaya po ba nating hugasan ang paa ng ating mga kapatiran? Amen. Natahimik kayong lahat. Diba? Diba kasi, you also should wash one another's feet. Diba? So kahit mabaho yung yung paa ng kapatid mo, huhugasan mo ba siya? Huhugasan mo ba yung paa niya para bumango? O depende. Baka, paano kapag patay yung mga kuko, huhugasan mo pa rin ba? Amen, di ba? Kasi ginawa po yan ng ating Panginoong Jesus sa upper room bago po siya ipako sa krus. Yan po yung ipinakita niya sa kanila eh. Di ba? He girded yung kanyang waist ng yung white linen na towel. Tapos, yun po yung ginamit niya, tapos isang basin ng yan, nag-ano na sila ng paha. Gasan pa ako sa di ba?
alam niyo po, he girded himself ng white linen clothes. Tapos, may dala-dala po siyang basin, yung planggana. Tapos sabi niya, hugasan ko lahat yung paa niyo. Sabi ni Peter, no Lord, hindi mo pwedeng hugasan yung paa ko. Sabi niya ng Panginoong Jesus, you have no part in me kapag hindi ko kita hinugasan. Ngayon sabi ni Peter, kasi impulsive si Peter, ano sabi ni Peter? Sige po Panginoon, lahat na lang. Hugasan niyo ako sa lahat, sabi niya ganon. Sabi naman ng Panginoong Jesus, sabi niya, hindi na kailangan na kumbaga, hugasan lahat, kundi yung paalang ay pwede na, may part ka na sa akin. So, do you want to have a part in Jesus? Amen. Amen. Gagawin po natin yung paghuhugas. Amen. parang hindi kayo willing maghugas ng paa ng mga kapatiran ninyo. Kaya po? Amen. Kaya po ba? Amen. Amen. Diba? You also should wash one another's feet. Amen? Sa chusok yan. Yan. Next. Sabi po sa John 13:15. Ano po sabi dyan? Sabi po ni Jesus Christ. Ano sabi? Basahin niyo po natin. I have sent you an example that you should do as I have done for you. Amen? Gagawin niyo po? Amen. Amen. Di ba? Sabi ng Panginoon, yan, binigyan ko na kayo ng example. Di ba? So, gawin niyo din ito sa kapwa ninyo, sabi ng ating Panginoon. Amen ba yun? So, gawin po natin. Sabi niya, that you should do as I have done for you. Bakit ito naisulat? Para sa ating lahat, di ba? Para matuto tayo. Alam niyo po, pag hinugasan natin yung paa, kasi kapag anak natin, pwede. Kapag siguro asawa natin, pwede nating hugasan yan, di ba? Pero kapag ibang tao, parang ang hirap gawin, di ba? Pero, ang ating Panginoon, siya po yung nag-set ng example para sa atin. Amen ba yun? At sabi niya, ang bilin niya, gawin din natin ito. Hindi lang po para ito sa mga disciples, but para din po sa atin na mga anak ng Diyos. Amen ba yun? Amen. Gagawin po ba natin yan? Amen. Alaman na. So, application, don't serve for applause. Hindi po tayo magsaserve para lang mapalakpakan tayo. Amen? Amen. Even unseen service matters when it's done for the Lord. Kahit po yung hindi nakikita ng Panginoon, ay hindi. Si Lord kasi nakikita niya. Tayo. Kahit na, alam niyo yung, di ba minsan, ay gagawin ko to kahit kasi wala naman nakakakita eh. Pero, may nakakakita isa. Di po ba? Kaya hindi po natin pwedeng gawin yung, ay gagawin ko ito, okay lang to, ganyan. Yung parang dechong-dechong, ano ba yung tawag doon? Parang kinyang-kinyang na lang, di ba? Hindi po. Basta-basta. Ibigay po natin lahat para sa ating Panginoon. Amen? So, yung unseen service po natin kay Lord, alam niyo po yan, ino-honor din po yan ni Lord. Kapag tumutulong po kayo sa kapwa ninyo na hindi nakikita ng iba, nakikita po yan ni Lord. Kapag po may binibigyan kayo ng pagkain kasi yung halimbawa, yung isang tao walang trabaho, wala siyang maibili ng pagkain at binigyan niyo po siya, ino-honor po yan ng ating Panginoon. Service po yan para kay Lord. Kahit napakakunting bagay lang po, ino-honor po yan lahat ng ating Panginoon. At may katapat po yan na pagpapala. Amen? Amen. Amen. So, true humility is serving faithfully without seeking credit. Amen? Amen. Yan. So, gagawin nyo na po ba kahit na walang gantimpala na maibibigay si Pastor? Amen. Lord. Yan. Reflection question. Ayan, tanungin niyo po ulit yung sarili niyo. Basahin po ninyo ng malakas. If no one notices my service, I will still serve with joy. Amen. Will you still serve the Lord with joy? Amen. Diba? If no one notices my service, diba yung pagpapagal ko, yung pagsaserve ko kay Lord, will I still serve with joy? Magsaserve pa rin ba ako ng may kagalakan sa puso ko? Diba? Amen po. Kahit hindi po kayo mapapurihan, basta si Lord po dapat ang tinitignan ninyo sa kahit anong ginagawa ninyo. Amen? Amen. Amen. Yan, next po. Serve with hope, expecting the Lord's reward. Amen ba yun? Amen. Alam niyo po yung hope po ng ng mundo.
Hope na hindi mo alam kung talagang ibibigay sa'yo or kung talagang mangyayari. Ang ibig pong sabihin ng Bible hope is you are expecting something na ibibigay sa'yo ng Panginoon. Diba? Na without, yung bang without delay. Kapag po kasi ang hope mo ay ang Panginoon, ibig pong sabihin niya, sigurado po na mayroong yun yung nag-aantay sa iyong reward. Amen? Yan. Sa Colossians 3:24 pa rin po. Sabi, knowing that from the Lord, you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Amen po ba yun? Ngayon, kung ang tutok mo is to serve the Lord, sigurado po na mayroon kang marireceive na reward na galing sa Kanya. Pero kung nagsaserve ka for yourself, for the applause of sa mga kapatid lang, wala kang reward na matatanggap yun. Amen po ba yun? Kaya po, serve the Lord with hope, expecting a reward from Him. Amen po ba yun? Amen. Diba? Kasi ang klaro po ng Colossians 3:23 to 24. Diba? Dalawang verse lang po yan, pero ang dami po nating natutunan. Amen ba yun? Diba sabi niya, knowing that from the Lord, you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Diba? The Lord Christ. So, ibig sabihin, dapat ang focus mo sa lahat ng pagsaserve mo ay ang Panginoong Jesus. Amen? Amen. Kasi si Lord nga, pinagsilbihan niya tayo Di ba? Nakita natin na hinugasan pa niya yung paa ng kanyang mga disciples. Ilan ang kanyang disciples? 12 yan, di ba? Including pa doon si Judas Di ba? So, ito po, kaya niyo po bang hugasan lahat yung mga tao dito? Yes. Amen. Yan. Earthly recognition fades, di ba? Alam niyo po, kahit na gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, minsan, nakakalimutan na po nila yan. Mas lalo na kapag nakagawa ka ng hindi maganda. Kumbaga, isang pagkakamali mo lang, nakakalimutan nila lahat yung ginawa mong mabuti. Tama? Ganun po yung recognition ng mundo. Pero pag si Lord po, but God promises eternal reward. Gusto niyo po ba ng eternal reward? Amen. Amen. Dapat po yan yung focus natin. Kaya nga sabi, set your mind on things above, not on earthly things. Tama? Sa Colossians 3:2. Diba? So, earthly recognition fades. Nawawala po yan. But God promises eternal reward. Dapat doon po tayo mag-focus. Doon sa eternal reward na ibibigay sa atin ng Panginoon. Yung nakalaan na para sa atin. Amen? Amen. Amen. Yan. Sa 2 Timothy 4:7, ito naman po, ang perfect example natin ay si Paul. Diba? Kasi po si Paul, kahit ang dami niyang pinagdaanan, kahit mamuntik na siyang mamatay, kahit na in prison siya, kahit na natuklaw na siya ng ahas, kahit na shipwreck na siya, alam niyo po, patuloy pa rin siyang naglingkod sa ating Panginoon. Hindi po siya nawalan ng pag-asa, hindi po siya nanghina, kundi sabi niya, ang focus ko ay ang Panginoong Jesus lamang. Sabi po diyan, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Anong kinip ni Paul? Yung kanyang pananampalataya. Amen po ba yun? So, gaano po ba kalaki ang ating pananampalataya sa ating Panginoon? Sinasabi po ba natin kay Lord, Lord, increase my faith? Amen. Amen. Di ba? Lahat po tayo, mag-desire tayo na i-increase pa, na palakihin pa ni Lord yung pananampalataya natin. Amen? Amen. Yan. I have kept the faith, sabi niya, I have finished the race. Tinapos ko na yung race, sabi niya, na nakatuon lamang sa ating Panginoong Jesus. Yan, sabi po sa 2 Timothy 4:8, finally, sabi niya, there is laid up for me the crown of righteousness. Yan po yung hinuhope ni Paul, di ba? Na yan din po dapat yung hope natin. Which, finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day. Amen? Amen. So pag nag-rapture, in a twinkling of an eye,
Sigurado po ba kayo na mawawala kayo dyan sa upuan nyo? Amen. Yung nag-amen sila lang po talaga yung... Di ba? Alam niyo po, wala pong rapture sa Bible. Pero, mayroon pong nakalagay na in the blink of an eye or in the twinkling of an eye. Yung bang pagpikit mo pa lang, wala na yung mga katabi mo kasi kinuha na sila ng Panginoon. And that's the time na magrurule ang Antichrist. Di po ba? Kukuhanin po muna tayo ng ating Panginoon bago magrurule ang Antichrist. So, hindi ko po kayo tinatakot. Nasa Bible po kasi yun. Hindi po ba? Amen po ba yun? Kaya, lagi po dapat tayong handa. Kasi si Lord, hinahanda po niya tayo. We are the child. We are the sons and daughters of our God. Kaya po, dapat handa tayo. Amen po ba yun? Hindi pwedeng, Lord, hindi pa ako handa. Kasi yung mga anak ko, hindi ko pa nashiran. Lord, hindi pa ako handa kasi yung mga apo ko, hindi ko pa nashiran. Yung pamilya ko, hindi ko pa nashiran. Alam niyo po, this is the right time to share the Word of God. Kasi po, malapit na. Diba? The day is approaching yung end. So, alam mo po, ang dami na pong signs na andyan na yung end. Kaya naman po, wag na po nating, ano ba yun, yung wag na po tayong mag-atubili na ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Gawin na po natin sa ating pamilya, mas lalo na yung Jerusalem po natin. Unahin po natin sila. Gusto niyo po ba silang maiwan? Kayo nandun, sila nandito? O, syempre hindi, di ba? Gusto natin kasama natin sila. Amen? So, gawin po natin. Sabi dyan, no, will give to me on that day. Di ba? So, lahat po tayo may inheritance na ibibigay ang ating Panginoon. So, Paul endured hardships, imprisonment, and persecution, but kept serving with hope of eternal reward. So, focus on the Lord Jesus. Focus on eternal reward. Di po ba? Yun po dapat yung makita natin. Huwag na po tayong tatamad-tamad sa pagsaserve sa Panginoon. Kasi hindi po tinatamad si Lord sa pagbibigay sa'yo ng blessing. Amen po ba yun? Amen. Amen. Application. When discouraged, remember, God sees and rewards your labor. Tama po? Ano po sabi sa 1 Corinthians 15:58, di ba? For your labor in the Lord is not in vain. Ano po yung umpisa nun? Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. let nothing move you. Always give yourself. Always give yourselves. Fully. Diba? Sabi niya, to the work of the Lord. For you know. For you know that your labor in the Lord. For you know that the labor That your labor in the Lord is not in vain. Bakit ba ako nabubulol? Di ba? Hindi po in vain yung ginagawa natin sa Panginoon. Kaya sabi po niya na dapat let nothing move you. Give yourselves sa work ng ating Panginoon. Alam niyo po, kaya natin ginagawa ito, hindi para pagpalain, kundi hindi para magkaroon ng eternal life, hindi para ma-save, kundi ginagawa natin ito dahil na-receive na natin ang mga yon. Amen po ba yun? Amen. Na nagkakaroon, ito po yung overflow, ito po yung result ng pagiging na-receive natin sa ating Panginoon. Amen ba yun? Amen. Kasi alam na po natin that we are saved, we are righteous, di ba? Na binibless tayo ng Panginoon. Ngayon, ang gagawin po talaga natin, para may spread yung gospel, ipag-share po tayo. Amen po ba yun? Amen. Huwag na po tayong mahiya. Sino po nahihiyang mag-share ng salita ng Panginoon? Wala talaga, sige. Dapat po talaga walang nahihiya, di ba? Your faithful service today has eternal significance. Serving with hope keeps you steadfast. Di po ba? So, nagkakaroon po tayo ng steadfast heart, ng kapayapaan, kapag po ang siniserbihan natin ay ang ating Panginoon with hope. Dapat po siya yung tinitingnan natin lagi. Amen? Amen. Romans 1:16-17. So, ito po, reflection question ulit. Tanungin niyo po ulit yung sarili niyo dyan.
Do I serve for earthly rewards or for the eternal reward of Christ? Amen? So kayo po makakasagot niyan. Yan, conclusion na po tayo. So serving with devotion is not about duty, but about delight in the Lord. Dapat po nandun yung kagalakan sa pagsaserve natin sa Panginoon. Amen? Na ginagawa mo ito para mapapurihan ang ating Panginoon. We serve because God first loved us and gave His Son for us. Ito po yung pinaka-ano dyan eh. Na kapag alam mo yung cross, pag nakikita mo ang cross, alam mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon. The greatest demonstration of His love for you is the cross. Amen po ba yun? Amen. Dumanang ang kanyang dugo dyan. Kaya nga po, focus tayo sa kanya. Pagsilbihan po natin siya with a heart full of devotion. Amen? Amen. Sa Romans 12:11, ito po, paalala po, maging ano po natin ito, memory verse. Work hard. Ano sabi dyan? Work hard and do not be lazy. Ano ibig sabihin ng do not be lazy? Tama, di ba? Huwag tatamad-tamad. Tama? Pag sinabi magsimba sa umaga, gigising ba ng maaga? Amen. Di ba? Para hindi malate, di ba? O, yun, di ba? Sabi dyan, do not be lazy. Sino ang tinatamad mag-serve kay Lord? Minsan, guilty po tayo, di ba? Pero, ngayong alam na po natin na may reward, anong gagawin po natin? Di ba? Unti-unti po natin po. Baguhin. Di ba? Sabi po dyan, serve the Lord with a heart full of devotion. Yan po yung title natin, di ba? Serve the Lord with a heart full of devotion. Do not be lazy. Huwag kang tatamad-tamad. Di ba? Kasi si Lord, hindi siya tinatamad sa pagbibigay sa'yo. Amen ba yun? Amen. Ramdam niyo po ba yung pagpapala, yung pag-iingat sa inyo ng Panginoon araw-araw? Amen. Sabi nga po kanina, artista po tayo dito, pero ang protection ni Lord sa atin, grabe. Di po ba? Ito, reward po sa akin. Ako na. Ngayon. Ako na. Ako na. Amen. Sige, picturean niyo po yan at i-memorize niyo po. At kapag sino makapag-memorize dito sa Sunday, bibigyan ko po yan ng reward. At mas higit pa yung ibibigay na reward ng Panginoon sa inyo. Amen? Amen. Amen. Challenge accepted. Okay, challenge accepted daw. Sige, sige. Yan, sa Hebrews 6:10. Ito pa, para mas lalo pa kayong mag-serve kay Lord. Ayan, basahin nga po natin. God is not unjust. He will not forget your word and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Amen po ba yun? Hindi nakakalimutan ng Panginoon lahat ng ginagawa natin. Amen ba yun? Amen. Diba? Sabi niya, He will not forget your work and the love you have shown Him. As you may help. Diba? Sabi niya, as you have helped His people. Sino ang people niya dito? Sino ang mga anak niya? Tayo po yun, diba? Nagtutulungan po ba tayo? Amen. Nagpapalakasan po ba tayo? Amen. Nagpapanalaginan po ba tayo? Amen. Kapag nangihina po yung isang kapatid, pinapalakas niyo po ba or dinadown niyo? No. Pinapalakas. Diba? Dapat po ganun, hindi yung dinadown pa natin. Dapat po, pinapalakas natin sila. Alam niyo po, yung message lang po na, oy, sis, mahal ka ni Lord, kaya wag kang mamblema. Kasi mayroong nakalaan para sa'yo. Diba? Kahit ganun lang po yung message. Alam niyo po, malaking bagay po yun doon sa mga nanghihina nating kapatiran. Kaya naman po, wag po natin i-condemn yung mga kapatiran natin na nanghihina. Bagkos, maging pagpapala po tayo sa kanila. Kasi everything that you are doing, di po ba, sabi po dyan, He will not forget your work. Amen? Hindi po kakalimutan ng Panginoon lahat ng ginagawa natin. God is not unjust.
Di ba? Hindi po siya Makatarungan Lahat sila. po tayo, makatarungan po ang ating Panginoon. Lahat po tayo may reward para na galing sa Kanya. Amen? Kaya naman po, maging pagpapala po tayo sa iba. Amen ba yun? Kapag may nangihina, anong gagawin? Magpalakasan, magpangalanginan. Amen? Ayan. So, next. Final challenge. Yan ang final challenge. Basahin po natin lahat. Let Let God examine your heart today. Are you serving out of routine, recognition, or genuine devotion to Christ? Diba? So yan po, let God examine your heart today. Kasi po, kapag kayo ang nag-examine sa sarili ninyo, sa heart ninyo, ipagtatanggol niyo po sarili ninyo. Justify mo. Pero, kapag si Lord po ang tumingin sa heart ninyo, kapag po si Lord, Lord, ano po yung problema sa akin? Lord, ano po ang nasa puso ko? Alam niyo po, pag tinanong niya ng Panginoon, magkaroon po kayo ng one-on-one kay Lord. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, examine po yung heart ko, Panginoon, kung anong nilalaman nito. At kung may nilalaman man ito na hindi maganda, Panginoon, tanggalin niyo po, baguhin niyo po, na kayo lang po yung maging focus ko. Amen ba yun? Doon po yung gawin natin. Yan po yung final challenge sa atin. Di po ba? Let God examine your heart today. Magkaroon po tayo ng heart transplant. Amen? Hindi po literal ha, kundi let God examine your heart. Diba? Amen po ba yun? Sino po naka-memorize nito ng Psalms 139, 23 to 24? Sige, Ali. Para naka-memorize. Search me, Lord, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there's any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Amen. Di po ba? Amen? Diba? See, sabi ng Panginoon, test me. Tignan mo yung puso ko. Aba, gusto ka agad ng reward. Diba? Ayan mo, ang reward, marami yan. Amen? So, i-meditate din po natin. I-take down nyo po yun. Psalms 139, 23 to 24. Yan po, napakaganda na, search me, O Lord, and know my heart. Test me, sabi nga niya and know my anxious thoughts. And see, sabi niya doon, if there is anything, diba? If there is anything na hindi maganda sa puso ko, and lead me to everlasting, sabi niya. Diba? So, napakaganda po ng promesa ng ating Panginoon. Let the Lord examine your heart. Let the Lord seek your heart. Amen po ba yun? Napakaganda po ng salita ng Panginoon. Kapag po talaga nagbigay tayo ng oras para basahin po ito sa... Kaya, alam niyo po, yung lagi ko pong encouragement sa inyo, give time to the word of the Lord. Mangusap sa inyong Panginoon. Amen po ba yun? Sa umaga or sa gabi, okay lang po yan. Okay lang po yan. Basta, mayroon po tayong ibibigay na oras sa ating Panginoon. 5 minutes, 10 minutes, basta para lang po sa Kanya. Amen po ba yun? Sige, tayo po tayong lahat at magpuri ulit tayo sa ating Panginoon.